Mga kapuntos, good morning po sa inyong lahat ngayon nakaantabay dito sa atin YouTube channel sa Punto por Punto. At doon po sa mga nag-subscribe din po sa akin. Ngayong umagang ito, may tatalakayan po tayo, no? Ito ay patungkol doon sa isang katanungan na limbawa sa mga kumakain ng hayop. O mga kumakain ng hayop, kaya halimbawa yung baboy o manok, kahit ano pagkain na hayop, baka, pero yung hayop mismo dumaan sa proseso na siya ay napagtripan ng mga lasing o di kaya ay napagtripan ng mga adik. Ibig ko sabihin, may nangyaring sex sa hayop pero ang nakipag-sex sa kanila tao. What if may ganong sitwasyon na makain mo? Ano ang gagawin natin? Yan yan ang ating tatalakayin sa maikling oras. So, kung sakali may ganyang hayop na makain natin. Pero, ang problema lang, hindi natin alam. Halimbawa, ginalaw ni ano kanina, ni Butchokoy, no? Ano ba, ginalaw ni Butchokoy kanina. Tapos, mamaya-maya konti inihaw ko. Yung inano ni Butchokoy. So, nakain ko. Yung hayop na yun. Halimbawa, baka. Inano ni Butchokoy, baka. O di kaya, yung mga malaki-laking hayop, baka lang yata eh. Wala namang dinosaur, ano. Halimbawa, ganun. Makain ko. Ano ang mangyayari at ano ang pwede kong gawin para maiwasan ito? Yan yan ang ating alamin sa umagang ito dito sa Punto por Punto. Sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa araw na ito. Kaya, huwag na po natin patagalin, simulan na po natin. Unahin muna natin sa pag-accommodate itong si Arky Inigo para ngayong gabi. Brother Arky, good evening. Bro, good evening. Yes, good evening bro. Good evening. Tatanong ko lang ulit ito, na talakay na kasi noong araw pero hindi ako satisfied sa sagot eh. Tatanong ko kay Brother Wendell. Go ahead. About yung sa insemination ba sa hayop. Kasi nabasa ko sa Levitico 18:23, huwag kang makipagtalik sa hayop. Tapos ang proseso kasi niyan, yung sa insemination sa hayop, ima-masturbate yan. Tao ang gagawa sa hayop. Ito ang tanong ko, hindi ba yan labag sa natural law? At kung makain man natin yung hayop, may epekto ba yan sa spiritual warfare natin? Hindi ba yan maging atraksyon sa demonyo? Kasi nga, labag siya sa sa tingin ko labag siya sa natural law. Brother Wendell? Yun lang bro. Okay, salamat kapatid. Una, para protektado tayo, lalo na sa anumang uri na kinakain natin. Hindi natin alam kasi kung yung mga isda na ginagamit, merong mga ginawa silang ritual upang makakuha. Yung mga pagtanim, meron silang ginawa na ritual upang dumami ang ani. At yung mga hayop na kinakatay, meron din silang umanong ritual, lalo na yung mga manok na lechon manok, para makakain ang lahat ng mga Muslim, ay may isinagawa na ritual para magiging halal yan, no? Lahat ng mga manok lechon. Kaya para safety tayo, dapat maliban sa bless us o Lord, isiguro na natin ang pag-break sa consecration ng bawat pagkain. Bro Wendell. Yes?
natanong na kasi ito ni Bro Arky nung nakaraan, bro. Tapos ang sagot namin, pwede sa mga hayop ang insemination, walang kasalanan tayo dyan. Dahil ang bawal lang ng simbahan na sa insemination yung sa mga tao. Pero yung paparami ng mga hayop bro ba na through insemination, yun ang tanong niya kung against the nature, law of nature ba yun or nagkasala ba tayo doon. Hindi kasi siya naging satisfied kaya sabi ko tanong ka na lang pag nandiyan si Bro Wendell. Oo. Ganito kasi bro, ang proseso kasi niya, yung ang hayop, imamasturbate yan ng tao. Ngayon, sa Levitico 18:23, sabi, huwag kang makipagtalik sa hayop. Ngayon, ang tanong ko, ano yan? Against the moral law ba yan? O ano ba yan? Kasi ang tao kasi yung magmamasturbate kapatid, yung pakipagtalik, iba yon sa insemination sa hayop. No? Yung insemination, may masturbation na ginawa sa hayop, tao ang gumawa upang lumabas yung binhi. Pero yung pakipagtalik, immoral yun dahil tao, may psychiatric term yun na pag tao makipagtalik sa hayop, mayroong psychiatric term yun. No? At immoral talaga yun. Mariing ipinagbabawal yan sa Biblia. Pero kung ang insemination upang dadami, wala yang kaugnayan tungkol sa insemination sa tao. Kaya nga kung meron man na lalo na ang gumagawa niyan na tao, may open ang kanyang psychic, open ang kanyang third eye, o kaya may anting-anting siya. So, pwede po ba na makontaminate pag bubunga ang binhi niyan at maihaw at kakain tayo? Pwede, no? Pero, ang dapat nating gawin para masiguro kung upang malinis ang mga pagkain na umabot sa ating hapag, kainan, i-break talaga ang consecration. Brother Wendell, ang ibig niya sabihin, yung pagmamasturbate ba sa hayop, yun ba ay kasalanan ba yun? Yun ba ay against nature ba yun? Yung kailangang i-masturbate ang hayop para lumabas yung similya? Yun ang tanong niya. Kasi yung ganito yan bro. Kasi yung hayop, kung sino yung nagmamasturbate, siya na yun dahil wala yung hayop kapag palitan mo. Ganito kasi yan bro Arky. Kung ako nung nakita ko yung paano nila kinuhanan ng similya ang kabayo, pinapapatong nila sa babae. Pagpatong nung kabayong lalaki, isushoot na nung kabayo na lalaki dun sa kabayo ng babae, meron silang ginagamit na parang tube, aparatos yun para doon ipasok yung ari ng kabayo para doon mailabas. Ganun naman ang pagmamasturbate. Hindi naman yung talagang yung tao pa ang gagawa doon sa kabayo para hindi pa rin, yung parang gagamitin pa rin yung babae kaso nga lang hindi ipapasok doon sa ari ng babae. Meron silang ginagamit na parang tube. Nakita ko sa kabayo, ganito sila naging similite sa tube. Tapos kabayo pa rin ang gumagawa, hinahawakan lang yung Hindi naman yung masama kasi nga kinukuha nga doon binhi. Di ba, Bro Wendell? Okay. Kasi yung ang opisyal na aral natin tungkol diyan, kapatid, kung sa mga hayop na insemination, hindi po siya maituring na mortal na kasalanan. No? Hindi siya kasalanang mortal ang insemination ng hayop. Hello, bro Jando. Okay, go ahead. Brother,
ang sinasabi mo siguro inseminations yung ano yan yung hayop sa hayop po. So wala pong connection sa tao yon, at siyempre wala ring connection po sa Diyos yon na kung immoral o ano, dahil hayop lang sila, no. Wala silang spiritual soul. Yung sinasabi mo naman na masturbate ng tao yung ano, hindi po insemination yon. Iba po yon. So kung medyo yung tanong niyo po, dapat linawin natin yung insemination between hayop lang ang pinag-uusapan at between tao. Yung sinasabi yung imo-masturbate yun, there's no insemination there po. So ano po ba talaga exact na tanong nyo? Kasi yung proseso ng pag-i-inseminate ng hayop, ang pagkuha ng similya, i-masturbate yung, halimbawa, baboy. O, may i-inseminate tayo ng baboy, sa baboy. Ang proseso niyan, yung lalaki, i-masturbate yan. Nakita ko kasi, yung baboy, i-masturbate yan ng tao. Walang babae na baboy. Ano lang siya, ipapatong lang siya sa, may artificial din na ano ba, yung papatungan niya. Tapos, i-masturbate yan ng tao. Saan ilalagay yung semilya po ng lalaking baboy? May ano yan, may LN2 na ano, may lalagyan yan ng ano, may lalagyan sila para ma-preserve yung ano, similya. May ano yan, anong tawag doon, nakalimutan ko. So hayop sa hayop pa rin po 'yon. O kaya nga, ang tanong ko, dahil sa Levitico 18:23, makukonsider ba yan na pakikipagtalik yung pag-masturbate mo sa baboy? Kasi ang nangyayari, yung baboy, kung sino man yung nag-masturbate sa simula, yun na talaga para bang ano, kung sa Bisaya pa murag nasuki na ba? Kapatid, Ano yung talata na ginagamit mo na bawal makipagtalik sa hayop, yun po'y tungkol sa tao na makipagtalik sa hayop. Sa hayop. Oh, yun ang bawal at immoral. Yung tao na makipagtalik sa hayop. However, yung tinatalakay at tinanong mo tungkol sa artificial insemination ng animal, kung ito ba may ituring na mortal na kasalanan. At sagot namin na hindi yan siya mortal na kasalanan. Bakit hindi siya mortal at hindi siya against the church teaching? Because while animals made for procreation, they don't become one flesh as man and woman do. Sa tao lang, no? Merong magiging one flesh sa pamamagitan ng sakramento. Pero hayop ang ginawa ng ganyan. Walang kasalanan yan. Pero yung tanong mo, na how about yung nanguna mismo ng tinatawag na artificial insemination sa animal, pwede po ba tayo na ma-contaminated? Yung sagot ko, depende. Kung ang nanguna niyan, ang nagsagawa niyan ay membro ng occult, ang nagsagawa niyan ay may anting-anting, ang nagsagawa niyan ay open ang psychic abilities, dahil siya ang nagsagawa, malaking posibilidad ang contamination para masiguro break ang consecration. Kung sakali na ang produkto ng artificial insemination of animals ay dumating na sa hapag-kainan. Okay bro. Okay na po yung Brother Arke, no? Medyo sensitive yung masyado yung tanong. Okay. Wala ka na ibang tanong? Yun lang. Okay. Thank you, no? Yun. So, yun po ang sagot ni Brother Wendell doon. Tungkol doon sa mga hayop na dumaan sa insemination o yung sinaksakan ng sperm. Pero, ang lalaki na hayop, pag nakain mo yung kasi minasturbate yun, no? Nasa Bible, huwag ka magipagtalik. What if makain mo yun? Ano ang mangyayari sa'yo? Yun ang sagot ni Brother Wendell, ni Brother Angel. At sana pues naunawaan po ninyo
At yun po ang puto por punto episode natin sa oras na ito. Mamaya-maya konti, meron pa tayong ibang episode na tatalakayin, kaya nood lang po tayo para tayo ay matuto at magkaroon ng kaalaman. Sabi nga ni Ernie Baron, knowledge is power. Ito po si John Dolabado, nasasabi po sa inyo. Maraming salamat po and bye-bye.